Good afternoon po and welcome to Agaton, a 1927 Museum Cafe. Yan. So, kapag sirado yung pinto, maririnig po siya sa taas. Siya po yung patron saint ng Haro and Western Visayas. Yung mata niya talagang nakatitig po sa inyo. Kaya nga ma'am, may nakatitig sa akin. So siguro Pagkakit po, ka nakatitig sa akin eh. siguro po hanggang sa pag-uwi mo, nakatitig Naku, pa din yari siya. ako dyan. So, this is the formal dining area or the Commodore Formal. Ang Haro ay isa sa mga lugar sa Iloilo na hanggang ngayon ay nagsisilbing saksi sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lungsod. At sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi ang lugar na ito sa usapin ng pananampalataya, kultura at buhay ng mga Ilonggo. Sa sentro din ng Haro ay matatagpuan ang Haro Plaza, isang lugar na napapalibutan ng ilan sa mga pinakamahalagang historical landmarks sa Iloilo City. Isa na rito ang Haro Belfry o Campanaryo de Haro na itinayo noong 1744 at nagsilbing watchtower ng panahon ng mga Espanyol. Sa kabilang bahagi naman ng plaza ay makikita ang Haro Metropolitan Cathedral o mas kilala bilang National Shrine of Our Lady of Candles. Isa ito sa mga pinakamahalagang sentro ng pananampalataya sa Western Visayas at tahanan ng Nuestra Señora de Candelaria. Itinatag ang simbahan bilang bisita o chapel ng bayan ng Oton noong 1575 at makalipas ang 12 taon, naging hiwalay na parokya ang Haro na kalaunan ay naging isa sa mga pinakamahalagang sentro ng pananampalataya sa Kanlurang Visayas. Sa loob ng simbahan ay makikita ang mga lapida at alaala ng mga ilang prominenteng tao na nagsilbing bahagi ng kasaysayan ng Haro. Kabilang dito si Manuel Argilles na nagsilbing municipal captain ng Haro at si Mariano Cuartero ang kauna-unahang obispo ng simbahan. Bukod sa makasaysayang simbahan, may isa pang bahagi ng Haro na nag-iingat ng kwento na nakaraan. Ito ay ang Agatona 1927 Museum na isang ancestral house na itinayo noong 1927. Ang bahay na ito ay pag-aari ni na Doña Agatona Alandoni at ng kanyang asawa na si Don Roberto Alandoni. Sila ang nagpagawa ng ancestral house noong 1927 na kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng heritage ng Haro. Makikita sa loob ng bahay ang mga lumang kagamitan, kasangkapan, larawan at iba bang personal na koleksyon na nagkakwento tungkol sa pamumuhay ng pamilyang minsan nanirahan dito. Kabilang din dito ang mga religious artifacts na nagpapakita ng malalim na pananampalataya ng kanilang pamilya. At sa paglipas ng panahon, marami nagbago sa Haro pero nanatili pa rin ang bakas na nakaraan mula sa pananampalataya ng Haro Cathedral hanggang sa Agatona 1927. Bawat lugar ay may sariling kwento na patuloy nagbibigay buhay sa kasaysayan ng Haro. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa Iloilo City, no? Kung saan guys makikita natin dito ang Haro Cathedral, ayan, nasa right side po natin. At nandito naman tayo nagpark sa may harapan lang mismo ng simbahan, no? So napansin ko agad dito yung puno ng kalachuchi kung saan tayo nagpark. Ayan guys, hawak muna tayo at para mabati tayo, no? Ayan. So nag-rent pala tayo ng motorcycle, no? Yung motor na rentahan natin is 500 pesos. At yung pupuntahan po natin dito guys is yung Agatona 1927 Museum na malapit lang po dito sa may kabila lang po nitong plaza. At dadaan muna tayo ng simbahan ng katedral, no? Kung saan tinatawag nito ang National Shrine of Our Lady of Candles. Ayan, ito po siya. Ayan po ang Haro Cathedral. Kung saan makikita natin dito yung Nuestra Señora de Candelaria. Ayan po yung nasa gitna ng simbahan. Grabe guys, sa gitna ng simbahan at isa sa mga pinagtataka ko dito, merong isa pang tower tayo makikita dito sa may mismong harapan ng simbahan ng katedral, no? So hindi ko alam kung ano pa yung meaning niyan, pero akit muna tayo dun sa may mismong imahe. Ayan po ay milagrosong imahe po ng Nuestra Señora de Candelaria dito sa may Iloilo. Talagang maraming pumupunta po dito, no? And then dito sa may right side naman guys, makikita natin dito yung mga bilihan ng kandila. Tapos yun naman po yung paakyat dun sa may taas, dun tayo aakyat. Akyatin muna natin. So sisilipin natin kung ano ba yung itsura ng image ng senyora. So ito po yung itsura natin habang naglalakad tayo dito, no. Napakaliwalas at napakahangin dito sa ano na to. Ayan, ito na yung paakyat guys. Grabe guys, no. Kung iisipin mo itong ano na to, simbahan na to. Ang simbahan na to ay tinatag noong 1587 at natapos noong 1874. So ganito yung itsura dito sa may itaas. So kita na pala natin dito yung plaza, no. So yung pupuntahan pala natin, yon yung Agatona 1927. Pupunta tayo doon mamaya. Isang museum. Ayan. So dito marami nagdadasal dito sa may itaas guys. Sa marami nag-aalay ng bulaklak para sa Nuestra Señora de Candelaria. So yung tower talaga yun, no? Napakaganda ng tower, nakaharap mismo dito sa may simbahan. Ayan, focus lang natin dito.
that I have to watch as we break imperfectly. So may hawak siyang kandila. You're my blind spot at every turn, and the further that we're spinning, it only gets worse. We're at a loss, but it's okay. In all the chaos that we made, now I'm softly falling, but I wouldn't have it any other way. Any other way. Dito naman guys sa may gilid, may napansin ako. Ayan. May napansin ako dito mga papel. At may mga nakasulat to na prayer. At meron ding lapis dito guys. Kung saan yung mga pumupunta dito sa may itaas ng Nuestra Señora de Candelaria ay humihiling sila, no? Ang pinaka nabasa ko dito talaga ay yung mismong nasa likod nitong mismong nilalagyan ng Nuestra Señora. Meron dito mga nakasulat guys. Ayan. Iano lang natin, ilawan natin, no. Kung mababasa natin dito, I will pass the let exam, to God be the glory, please guide me. So marami dito mga nakasulat sa may likod. Ayan, mga panalangin. Possible ito ng mga estudyante kasi ang dami dito mga eskwela, no? So yun yung mga pinapanalangin nila. So tayo ay magdadasal din. Una sa lahat yung ating kalusugan, pangalawa yung ating pamilya, no? Ilayo niyo po sila sa masasamang loob. Pangatlo sa ating mga subscriber and followers. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating mga episode, ano? And then i-bless din po kayo ng Nuestra Señora. Sa mga nanonood dyan sa ibang bansa, ingat po kayo. So yun po, good health always. At salamat po sa panonood, and then salamat po kay Nuestra Señora. So pupunta tayo doon sa may loob ng katedral. Dito yung daan, pababa. Bali dito yung daanan papunta doon sa may papasok ng simbahan. Yan, para hindi rin kayo malito pagka pumunta. Kasi doon sa may main gate ay sarado. So yan, dito tayo dadaan. So nandun din yung parish office nila dito sa may left side na to, no? So ang daming sasakyan. I think merong mas ngayon ng 10 a.m. So time check muna tayo. 8:50 ng umaga. Ayan, maaga tayo dito. So ito na yung papasok sa may simbahan. Kung makikita nyo kasi dun sa harapan, sarado. So ito, tara, pasok tayo. Ayan. So guys, ganito pala yung itsura dito sa may loob. So dun tayo galing kaganina. So dito muna tayo sa may right side para makita nyo lang rin kung ano yung itsura dito sa may loob. So dito tayo galing kaganina. So isa sa mga napansin ko dito sa may loob ng Haro Cathedral ay yung mga lapida dito sa may loob. Ayan guys, makikita natin dito. Indikasyon lang to guys na etong mga nandito sa loob ay mga prominenteng tao. Ayan, tapos dito tayo galing kaganina. So kaya nagtataka tayo, sarado dito, doon pala yung pasukan sa may gilid, no? So doon naman tayo sa may altar guys. Tignan naman natin yung kanilang altar. Ayan. So habang naglalakad tayo dito sa may center aisle, ay makikita natin doon sa mga bawat poste, no? Na ito sa may left side tsaka doon sa may right side, meron talaga mga lapida, no? Ayan, meron mga buto ng mga tao dyan sa loob niyan. Ayan yung may mga malaking ambag dito sa bayan ng Haro, no? So yun guys, makikita ninyo ang laki. Tapos yung gitna niya, makikita ninyo merong dome, tapos ang daming painting niya. Tapos yung mga apostoles dito sa may right side, makikita natin. Ayan. Doon sila sa may itaas ng poste guys. So sabi nila dito 10 a.m. meron daw mass. So kaya pumasok na tayo ngayon, no? So makikita natin dito yung pinaka-altar. Yan yung pinaka-altar nila guys, oh. Tapos ito yung dome.
Grabe, ang ganda ng dome. Tapos yun yung langit-langitan na tinatawag sa may itaas. So sabi nila, kaya ginawa yan, yung mga ano na yan, yung mga painting na yan, ay para ma-describe natin kung ano ba yung itsura dun sa langit. So kung hindi ako nagkakamali guys, no? So yung upuan ng obispo is nandito rin. Ayan. Dito yung itsura. Nakakita na tayo nito dati sa may San Pablo. Pero ito, ang ganda rin ng pagkakagawa ng kanilang upuan ng obispo guys. Ayan. So talagang ang busisi ng pagkakagawa ng simbahan. At doon naman guys sa may gitna, makikita naman natin dito yung Nuestra Señora de la Candelaria. Ayan, yung mismo na sa gitna. Yung nasa retablo mayor. Napakaganda ng retablo mayor nila dito guys. Kung mapapansin ninyo. So hindi na tayo pwede pumasok doon sa may pinakaloob. Pero dito, sa may left side, may nakita na tayo dito mga iba pang mga lapida, no? So yun pa yung mga makikita ninyo pagka pumunta kayo dito sa Haro Cathedral. Tapos ang sabi ni Kuya dito sa akin, eto daw, Manuel Arguelles ay dating mayor dito, no? Municipal mayor or kapitan dito sa may Haro. Hanggang 1877 siya namatay. Dito naman sa may right side guys, makikita natin dito yung libingan ng pari naman, no? Ayan, si Father Medina. Ang nakalagay dito is 1884 pero hindi natin nabasa. So ito siguro yung mga matatagal na dito, no? Matatagal na dito mga nakalibing. So kahit nangabuto na lang siya, nakaremain pa rin dito yung kanilang mga alaala. So tara, punta na tayo doon sa ating pakay, doon sa may Agatona 1927 Museum, kung saan makikita natin yung patron ng yung nilalabas dito tuwing piyesta, no? So tara, punta natin. I'm so far away from home in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. But I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Hello po, magandang Hello po. tanghali Hi. po. Opo. Welcome to Agatona Museum Cafe. Opo. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak Yes, dito po. po sa akin, no? Ma'am, ano po yung i-expect po namin dito sa inyo pong museo? Okay, so we have two types of tour, the guided tour or self-guided tour. So before kayo po makapasok po sa cafe, so we have entrance fee lang. The guided tour worth $3.20. So you have complimentary brewed coffee, basil juice, or hot tea with heirloom cookies. But if you want po directly sa cafe, so $350, $150 will be entrance, $200 consumable for the food and drinks. Apo. So sa taas po, makikita niyo po yung mga people awards ng family po na binigay po ng Catholic Church sa kanila. Okay. And also yung view sa Haro Cathedral and Haro Plaza. So yung inabil natin guys, itong 320. Ayan. Okay, so good afternoon po and welcome to Agatona 1927 Museum Cafe of Calandoni and Montinola Ancestral Home. So first po, I would like to introduce my name. So I am Jen and I'll be your tour guide for today. So first po, this is Doña Agatona Arguelles D. Halandoni. And she built this house way back in 1927 with her husband, Don Roberto Halandoni. So dahil malapit na po maging centennial yung bahay, so yung family po ay nagdesisyon na buksan yung bahay para ma-share po sa iyo yung rich history po nito. So it was fittingly named po Agatona 1927 in honor of her. Yan. And eto naman po, so this is the Haro Cathedral located nearby. So binuo po ito noong 1868. And as you can see in this picture po, makikita niyo po yung lapida Opo. ni Don Manuel Arguelles. So si Don Manuel po, he is the former mayor of the Haro and he was the one that supervised the construction of the church since day one. Okay. And as a distinguished benefactor of the Haro Cathedral po, so he became the first layman
who buried inside this church. So, bali makikita nyo po ito sa left wing ng Haro Cathedral. So, most importantly po, si Don Manuel, siya po yung tatay ni Doña Agatona. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, ito yung mga prominenteng tao dito sa ano, no? Yes po. Bali, one of the, ano po sila, kasi nanggaling po sila sa Negros, Apo. yung mga asyendero-asyendera, mga sugar barons po sila. Opo. Ang galing, ano. Sumayaman Then, talaga. No? yes po. Then yung whole po na mga bahay po dyan, yung ancestral house dyan. So yan po yung sinasabi po nilang parang mga billionaire, parang billionaires village po siya. Kasi dyan sa side niya is lahat po sila is mga mayayaman or mga may kaya po dati. Oo, yung mga makikita natin mga nakapaligid dito sa may Yes mismong po. plaza, no? Oo. So yun guys, ito pala si Doña Agatona. Doña Agatona. Ayan. Ayan po yung original picture niya. Yes po. Mm-mm. Okay, so now po, let's proceed sa feature ng bahay Okay. or sa door. Mm-mm. So dito pala. Okay, so when the house was built back in 1927 po, so bali ganito po sila magkatok or mag-doorbell. Ito po siya. Yan. Lakas, So, kapag Oo. sirado yung pinto, maririnig po siya sa taas Oo. kasi nag-echo po ito. Oo. Yan. And dito naman po, sa likod niyan, meron po siyang lubid na naka-attach. Apa. So, hinihila lang po nila yung lubid po dati, simula dito po, hanggang dun po sa hagdan. So, bali, okay. hindi na po sila bababa pa para buksan yung pinto. So, tinitingnan na lang po nila sa balcony po, nakadungaw na po yung mga yayas and nurses po dyan. Opo. Then, pumapalakpak lang po sila. So, kapag familiar faces, so pumupunta po sila daan dyan, then pinupul na lang yung lubid. Oo, ang galing ano. Yes po. Na ano ako dun sa katok nagulat ako eh. Na ano siya, maririnig po siya sa taas kasi Oo. nag-echo siya. Tapos yung lubid, ma'am, simula doon. Yes, simula doon sa stairs Oo, sa taas. hanggang dito po. Dito. Diyan. Oo. Yung kanina po na ano ko kanina. Oo. Naabutan niyo ba yun, ma'am? Ako. Naabutan niyo yun? Hindi. Wala na. Wala. Wala na po. Hindi na. Oo. Akala ko, ma'am, naabutan niyo pa. Yun lang pala. And also po, the black and white photograph, yan po yung dating bahay way back in 1927. Opo. Or dito po siya sa right side. Sa right side. Yes po. Yan yung sinabi ko, yung Billionaires Village. Yung tapat nito, ma'am, ito ngayon yung... Yung Haro Plaza na Yes. po. Okay. While sa left side po, yan na po yung refurbished house in 1949. And during the World War II po, this house was partially destroyed by the guerrillas and the Japanese occupation. Then, dati po, hindi pa po siya ganito. Opo. Bali, garage po nila dito. Ito. So, dito siya pumupunta yung mga kabayo or mga... So, ibig sabihin, ma'am, parang ito yung silong? Parang yes, ganon? opo. Okay. Ano pa siya. And also po, the blueprints of history Opo. or the architectural plans during the rehabilitation ng bahay. So, ito po yung mga Yes po. ginawa ng architect. Ayan. So, ibig sabihin, ma'am, lahat dito na-preserve na ba? Yes, Oo. mostly all of them is na-preserve talaga ng family. So talagang ano po nila, nakapaka-treasured or ano po nila yung mga things nila dito. Ang galing, ano. So now po, let's proceed upstairs po. Okay. So, dito, guys, makikita natin dito, itong Agatona 1927, yung kanilang logo. Ayan. Tapos, ito yung hagdanan, paakyat dun sa may second floor. Sige pa. So, yan, para ma-visualize na lang pag-akyat namin ni ma'am. Ayan. So, yung hagdan po is original siya. Opo. And made of Philippine mahogany. Mahogany pala ito, guys. Ito. So, yun. And also, ito po yung mezzanine room po, beyond this door. So, this mezzanine room was the guest room of the family. So, sa loob po niyan, dati po, there was a sauna and dining area. So, nung time po ni Doña Agatona, yung priest po from the Haro Cathedral, so dito na po sila nagre-relax sa sauna room. Okay. Ayan. And also, it plays a biggest part in the Opus Dei in Iloilo. That you will later find out upstairs. And so now po, naging part na siya ng buildings commercial spaces. So sa baba po, pinaparentahan na lang po nila dyan, yung Okay. side niya. Ayan.
So, ibig sabihin, ma'am, ito hindi na napapasok yan. Wala na. Sirado na po siya. Sarado na. Yes. Doon na sa kabilang establishment yan. Pinaparentahan na lang yung side po. Para makita lang rin ng pupunta. Oo. Yes po. Ang galing, ano. At least nandiyan pa rin siya, ma'am. Ano? Yes po. And also po, this is the Our Lady of Candle or the Nuestra Señora de la Candelaria. So, siya po yung patron saint ng Haro and Western Visayas. So, bali po si Doña Agatona, kinemission niya po si Erneo Cristobal para gumawa po ng statue sa Evangelista Manila. Okay. And also, this is the exact replica na makikita niyo po sa Haro Cathedral. Yes. Yan. Okay. Ito pala. Ang kanilang patron. Dito, guys. Talagang naka siya, no? Pwede, Isang pero glass. pwede siya kapag kinukuha po siya dito ng 8 hanggang 10 tao. So, eto po siya. Ino-open lang po siya dito. Then, kinukuha siya. So, ibig sabihin, ma'am, napakabigat po pala niyan. Kasi 8 hanggang 10 yung magke-carry po sa kanya. Oo. Then, every Feb 2 po, so siya yung exact statue na pinoprocession na every ito. fiesta po ng Haro. Ang galing, no? So, ibig sabihin, ito po siya. Yes. Our Lady of Candles. Ayan. Okay, so now po, let's proceed upstairs. Okay, sa taas na. Bali, third floor na po ito, ma'am, no? Second second floor, lang. ito po. Okay. Ang taas, ito mas mataas ito. Parang mas matarik ito, ma'am, ano? Yes, stiff po siya yung tawag dito po. Tip to? Yes. Oo. Ayan. Grabe, ang ganda. Guys, ang ganda, oh. Nakikita ninyo. Ayan. So, tayo kay ma'am. Okay, and here po, this is the life-size portrait of Doña Agatona. So, kahit saan ka po pumunta, yung mata niya talagang nakatitig po sa inyo. Kaya nga, ma'am, may nakatitig sa akin. So, siguro Pagkakit po, ko nakatitig sa akin, eh. siguro po hanggang sa pag-uwi mo, nakatitig Naku, pa din yari siya. ako dyan. Wala pa naman ako kasama sa hotel. Ayan. Oh. So, talagang ganyan po yung Oo. ano niya, yung height po ni Doña. Yan. Hindi, tsaka yung ano niya, parang totoo talaga. Yes, yes. Buhay na buhay yung mata niya. Oo. Ano yung mga painting lang talaga? Yes po. Tapos ang gumawa po si... Ay, yung gumawa po is si Romeo Borja Enriquez noong 1955. napakatagal na pala Yes nito. po. Then, namatay po si Doña Agatona 1955 din po at the age of 90 years old. 90 years old, Yes okay. po. Ano po kinamatay niya, ma'am? Siguro sa katandaan na po. Wala Kasi siyang 90, ano? talagang 90 years old na siya. Wala siyang sakit. Ganun. Wala naman po. So yun guys, oh, si Doña Agatona na nakatingin sa atin ngayon. Dito. Ayan. So kahit saan tayo magpunta, nakatingin pa rin siya sa atin. Yan. And also po, he was awarded, or she was awarded the Pro Ecclesia Pontifice Opo. for her continuous piety, charity, and material help to the church. Yan. So, ito po yung award na binigay sa kanya ni Bishop James McCluskey. So, Bishop James is the longest American bishop who served Haro Cathedral before. Ayan James po Henry. si ano. Ay, ito po. Yes, yan Okay. po yung nung inawardan po siya. Oo. Ang tagal na, no? 1939. Yes po. Oo. So, ang dami palang mga picture na makikita dito, ma'am. Yes po. And here po, at your back, so you will see Don Roberto, and Opo. he is the husband of Doña Agatona. Ito. Yan. Okay. While on the other side po is Mr. Carlos Halandoni. Opo. So, siya lang po yung the only son of Opo. Don Roberto and Doña Agatona. Siya lang mag-isa. Yes po. And that is Ma'am Cecilia, bali wife po siya ni Sir Carlos. Okay. And sa taas po, that is Don Fausto, bali brother siya ni Don Roberto. Okay. So, eto ma'am, bago lang po siya namatay. Yes, 2020 lang namatay si Ma'am Cecilia. Oo. Ano na rin ma'am, katandaan na rin siguro, Yes no? po, kasi 97 na po siya nung namatay Oo. siya. Ayan. 97 na. Tapos, ganyan talaga yung original na Yes, tsura yung niya. ayan, yan na siya, nung Ay, matanda. matanda na. Nung matanda na siya, napaka-mistisa yung ano niya, yung Oo mukha nga. ni Donya. Ito na. So, ito na siya guys, nung ano na.
matanda na si ma'am. And also, she was awarded the same medal din, the Pro Ecclesia Pontifice, noong 1983. While yung kanyang husband also awarded the same medal din noong 1961, like her mother before. Yeah. Bali si Sir, ito naman po sa kabila. Yes, Ito. si Sir Carlos. Sir Carlos. So yun, guys, ito yung si Sir Carlos na matanda na. Siguro namatay sila ma'am, dahil sa katandaan na talaga, no? Si Ma'am Then yung kanilang anak na si Sir Carlos Jr., 2024 lang po siya pumanaw. Ano ito lang? Recent lang din. And also, ito yung view nyo sa Haro Cathedral po and Opo. Haro Plaza. So maganda po yung view dyan. Kita na dito yung cathedral. Ayan. Yes. So guys, pagka kayo pumunta dito sa may Haro, ayan, pwede kayong pumunta dito sa may museum. At dito naman, makikita natin dito yung kabuuan ng mismong plaza yan. Tapos kita na natin dito yung mismong simbahan. Paikot lang talaga siya ma'am, no? Yes po. Ang ganda. Tapos natin yung plaza. Okay. And here po, this is the room of Doña Agatona. Ito pang room ni So, Doña ito na Agaton. po yung room ni Doña. Ay, ang ganda. So ito mga original po ito? Yes po. Original na po yung lahat dyan. Oo. And also, ito yung room niya to be located po beside the altar. So kapag inopen niya po yung door, nakalid na po siya talaga sa altar. Then, nung namatay po si Doña Agatona po, naging home office po ito ni Sir Carlos and Ma'am Cecilia Halandoni. Ito po mismong kwarto na to. Ito po yung table ni Sir Carlos and Apo. kay Ma'am Cecilia. So talagang hindi na po siya ginalaw. Yan na po yung original po niya na spot po. Talagang pinreserve talaga, ma'am, no? Yes, po. At para makita, no? Ayan, guys, para makita nyo mismo yung lamesa ni Don Carlos. Yan. And this one po, so this is the atay or this is the butaka chair Apo. or the birthing chair before. Yes, butaka. Yan na yung mga... So, dyan po, kapag nanganganak yung babae, is nakaupo siya, while yung dalawang paa niya is nakabukaka. Apo, nakapatong. Yes, Oo. nakapatong po siya dyan. And also, this is the wheelchair of Doña Agatona. So, yan yung ginamit niya nung matanda na po siya and also nung ano po. And mahilig din pong magborda yung mga yayas and nurses niya. So, yan po yung example. Ito pong Yes, po. ito pong puti. And also, that po. Yung sa Ito, cross stitch. Yan, yes po. Ayan. So, AEA stands for Agatona Escarelia Arguelles nung dalaga pa si Doña Agatona. So, nung araw kasi, uso yung mga ganito, ma'am, no? Yung cross stitch. Yan. Pero ang laki nito, oh. May meaning din pala na, ma'am. Ganda. Ang ganda, no? Yan. And also this one, this is the atay bed Apo. owned by Virgilio Halandoni Montinola, the father of Ma'am Cecilia. So atay is the foremost furniture maker during 1900s. Yes, Yan. opo. Sila ang kilala, no? Atay, Yes, oh. talagang ano. Atay bed. Yan, guys, oh. So, talagang buong-buo pa siya, ma'am, no? Yes, ang ganda pa po. Oo. So, yun, guys, oh. Ayan. Close up natin para makita ninyo yung mga details. Ayan. Ang ganda. So, ang dami pala talaga makikita dito, ma'am, no? Yes. And also, the Spanish fan collection of Ma'am Cecilia. Opo. Eto, mga Spanish fan. Ayan, guys, oh. Tapos yung salamin, ma'am, original pa rin po ito, Yes ma'am. po, original. Oo. Baka may maano dyan Baka may sumama, no? May sama ko sa'yo Tabi-tabi po. Oo, ayan. Eto, ma'am, yung mga picture na to, ma'am. Sino po ito? Si Ma'am Cecilia and Sir Carlos. Ay, ito po. Yan. Medyo bata pa sila Yes dito, no? po. Ito din, nung sila, parang alumni, na nila. Dito lang rin po yan. Sa Haro Plaza din po Mm-mm. yan. Assumption, taga-Assumption yung mostly na nila. Ito na siguro yung kinasal sila, no? Yes. Ang laki ng salamin, no? Ayan. Ang dami na nakapagsalamin dyan. And also, ito po yung gowns nila during their memorable day.
Okay. So, the pink gown owned by Ma'am Cecilia when she was attending wedding of her son, Sir Carlos Jr. Mm-mm. Yan. While ito po yung gown ni Ma'am Jean when she was also attending wedding of her brother, Sir Carlos, and made of piña by Patis Tesoro. Mm-mm. Yan. And the blue gown owned by Ma'am Cecilia during 18th birthday of her daughter, Ma'am Jean. So, by Pitoy Moreno po siya. Yan. While the maroon gown owned by Ma'am Cecilia during 40th wedding anniversary by Aureo Alonso. Yan. Okay. So, ibig sabihin lahat pala ito, ma'am, talagang... Talagang na-preserve po nila. tsaka may memory. Yes Oo, po. may mga memories ka. And also lastly po yung pinakamagandang gown owned by Ma'am Cecilia during 50th wedding anniversary by Bengbeng Sanchez. Mm-mm. Ang ganda, ma'am, no? Yes. Ayan, guys, makikita natin dito. Napakabusisi ng pagkakagawa ng gown. May mga ano siya, yung mga beads, parang ganun. Yes. Parang may mga perlas. Yan po yung Diamond. sa picture. Ay, ito. Okay. Yes. So, yun, guys. Yan na po sila, nung 50th nila. Mm-hmm. Talagang na-record yung ano nila, no? And also, this is the personalized wooden storage chest of Don Roberto or tinatawag po naming baul. So, dito po nilalagay yung mga importanteng gamit nila. Okay. Ayun, no? Roberto Halandoni. May pangalan pa, ma'am, no? Yes po, may Oo. name siya, Roberto Halandoni. Ayan, guys. Talagang naka-engrave siya, ma'am, no? Tapos yung baul niya, malaki. Talagang na-preserve siya. Oo. May laman pa ngayon yan, ma'am. Hindi lang ko sure. Baka may mga gold pa yan. Wala mga gold yan, ma'am. I think, joke. And also po, the Spanish Shawl collection of Ma'am Cecilia. Okay. Then, si Ma'am Cecilia din po yung nagborda nito po. Ayan, ang galing, kita ano? niyo sa details. Mahilig talaga siya ma'am. Yes. Magborda-borda, ano? Yung time nila, mahilig pa sila. Yan po yung mga hilig nila. Mm-mm. And also po above, that is the veil of Doña Agatona. Eto po, ma'am. Yes. Okay. So during their time po, they don't allow to enter the church if they don't have veil on their heads. So hindi ka po makakapasok sa church kung wala ka pong suot na belo. Oo. Yan. Nung araw kasi ganun talaga, no? Nung araw. So dapat yung palda mo is talagang mahaba. Oo. Then dapat may ka din sa sa veil. Belo, no? Tas Belo. all black. No? Yes, mostly dati. So Nakakatakot, no? ngayon kahit ano na lang yung susuotin. So yun, guys, ito para at least ma-visualize ninyo, ayan, yung itsura namin dito ni Ma'am Jenny Lynn. Ayan. Ang laki, no, ma'am? Yes Oo. po. Tsaka ang presko siguro niya, ma'am, talaga. Kasi ang lalaki ng mga, mga bintana, ayan, no? So talagang original yung bintana. Oo. Even yung mga stained glass siguro, ma'am, no? Ito. Etong mga glass na to, no? Original pa rin Original siguro. pa po Oo. lahat. Ayun. Dito, pag nakaano ka na dito, ang lamig na eh. Opo. Ayan. Din yung ceiling nila, yung Mataas ang nila, ceiling, yan. mataas. And lastly po, this is a different rosary po ni collection of Ma'am Cecilia. Opo. So every morning po, kapag pupunta po siya sa church, so different rosary po yung ginagamit niya. And also, ito din po yung binigay sa kanya ng kanyang kaibigan and family. Ang dami, ma'am. no? Yes po, Yan. napakaganda. Siguro, sabi po ng, ng kanyang apo, marami pa po daw na rosary po si Ma'am Cecilia. But siguro yan na po yung mga pinakamagandang rosary po. Kasi nga, dahil malapit lang to sa simbahan, church. no, talagang active na active si ma'am. Yes po. Even itong mga mga cabinet Yes, na to, no? original pa talaga, pati yung Oo. Parang napinturahan. Chair. Ganito talaga ang kulay niya, ma'am. siguro na varnish, naman siya. Tatagalan, ano? Okay, so punta naman po tayo sa centerpiece po ng bahay.
Okay. Ito. And Okay. here naman po, this is the centerpiece ng bahay. Okay. And what makes it special is the papal bull po sa side niya. So yung papal bull po, that is the public decree letter or a written letter po given by Pope Pius XII kay Doña Agatona po na permitting na mag-celebrate ng Holy Mass inside his residence. So kasi po nung time nila, hindi pa po siya allowed na mag-celebrate po ng Holy Mass outside po sa church. Okay. Yan. So this is papal bull po written in Latin. So the original papal bull. Yan. So, ibig sabihin, ma'am, si Pope Pius po ito? Yes, talagang written letter po from Vatican in Rome. Wow. Ang galing. Minsan ko na kasi itong narinig si Pope Pius. Pope Pius XII. Saan naman? Batangas? While sa kabila po, translated naman po siya sa Spanish. So, yan po yung vernacular period po ng time nila. Okay. Talagang naka-record lahat, ma'am. Yan naman po yung golden chalice and please. Okay, so dito din po, so to continue the religious tradition of the house, the Viatico Publico was celebrated here. Okay. So Sunday after Easter Sunday. So bali po the Blessed Sacrament from the Haro Cathedral, pumupunta na po sila dito sa altar. While yung may sakit po and mga elderly, so dito sila nag-Holy Communion. Okay. Ayan. Ayan. So talagang pinapakita talaga dito, ma'am, no? Active na active talaga sila. Yes. And also po, breakfast is then served. Dito po siya. And monetary assistance ang binibigay po sa kanila. Yan. So still po, pinapractice po yung ganyang tradisyon since nung time ni Doña Agatona during 1931 until now. Yes. Hanggang Ito ngayon. po, makikita niyo yung Viatico Publico during 1931. Oo. Ayan. So talagang hanggang ngayon, ma'am, no? Talagang ginagawa pa rin. Tapos ito, I think matagal na rin po ito, no? Ang dami makikita pala dito, ma'am. Yes. Akala ko sa baba parang ano lang eh. Simple lang. Oo po. Pero sa taas, makikita yung mga Ang laki pala dito. People Awards ng family po. Oo. Yan. So, pasok po tayo dito po. Ito, ma'am, ano po ito? Dati, this is the master's bedroom of Sir Carlos and Ma'am Cecilia. And now, ginawa na po naming function room. So, bali nagki-cater din po kami dito ng events. So, this one po is 10,000. Then, out of 10,000, you have 8,000 consumable for the food and drinks. Okay. So, bali 25 packs na po yung pwede dito po. Ang galing, ano? So, na-convert na pala siya, no? Yes. So, hindi naman nakikikain sila, ma'am, dito? Hindi naman. Bawal. Bawal po. Ayan, guys. Ayan. Tsaka yung amoy niya, ma'am, di ba? Yung amoy niya, talagang, yung luma, Yes. ganun ang amoy niya. Apa. So, yun, guys. Makikita natin dito, ayan. Ito pala yung kwarto nila, ma'am. Ang taas ng ceiling, ano po? Tapos may mga aircon doon, 2 aircon. Yes. Ay, 3. 3 aircon. Yan. So, ang dami pa natin makikita. Dito po sa package na to, bali, sa 25 packs po is free entrance na. Talaga yung bisita mo po. Then, may free tour na sila. Okay. So, talagang napakasulit po kapag nabook po nila ito. Sulit na rin pala talaga, no? So, dito, ma'am, ano po makikita natin dito? Ito naman po yung mga pari po na pinaaral Opo. and kaibigan po ng family. So, si Reverend Monsignor Gamboa and Archbishop Palma, sila po yung dating pinaaral ng pamilya. Yan. Well, si Most Reverend Piamonte po and Cardinal Sin. So, Okay. sila po yung mga matatalik na kaibigan ni Sir Carlos. So nung namatay po si Sir Carlos, si Cardinal Sin yung nagmisa mismo po dito sa bahay. So, eto po siya. Ito. Yan. May picture pa po sila. Si Cardinal Jaime. During 1997 po. Talagang yung mga kaibigan niya, mga ano rin talaga. Ito po no? yung mga Ito po. 4th and 5th generation with Cardinal Sin. Ayan naman po si
And here po, this is the historic visit of Pope John Paul II in Iloilo during 1981. And so His Holiness himself, siya po yung nag-crown kay Nuestra Señora de la Candelaria na makikita niyo po sa Haro Cathedral. Ayun, nandun po Yes mismo. po, mismo. Yan. Ayan. Siya mismo pala yung nag-crown. Ayan, guys. Then, yung baby po na kinikare ni Pope John Paul, so yan na po yung great-granddaughter of Doña Agatona. So, si Ma'am Marjorie Halandoni Militante. Oo, siya yung... Talagang napakaswerte po niya kasi na-care po siya ni Pope. Oo. Ang galing, no? Saan siya ngayon, ma'am? Here, mismo, sa Iloilo. Dito po Oo. siya sa Iloilo. Oo. And also, Mr. and Mrs. Halandoni, sila din po yung nag-organize nung pumunta dito si Pope John Paul. Okay. So, andyan po sila sa executive, finance, and also program and secretariat. So, talagang napaka-active po nila sa Catholic Church. Oo. Yan. Nakakatuwa lang, ma'am, Yes. kasi talagang ano sila, no? Active na active talaga sila. Yes po. And also, the second visit po ni Pope John Paul sa Philippines Apo. during 1995 po sa Manila. So, siya po yung nag-communion kay Sir Carlos. Okay. Yan. And also, by the way, so that is the Vatican flag Apo. where Pope's sleeve po. So, it symbolizes Roman Catholic Church. So, yan po ay pinagmamay-ari po ni Doña Agatona. So, may Ayun. embroidered name pa po. AA. Yes. Ayan, guys, oh. Talagang ano, ma'am, no? Na-preserve talaga lahat ng mga gamit niya, Yes gano'n. po. Yan. Yung mga And pamana sa kanya. here po, this is Don Virgilio Montinola, and he is the father of Ma'am Cecilia. 1964. Ano po yung 1964, ma'am? Ito yung ginuhit, yung painting. Yung painting, Oo. 1964. Parang nakatingin din siya sa atin ngayon, ma'am, no? Opo. So, yun, guys. Yung mga painting, ma'am, na parang, ano siya, totoo talaga, no? Yes, totoo talaga. Ang galing nung, ano, no? Romeo Enriquez, ano? Yes po. And also, to continue the religious tradition of the family po, so they have church at Batuan Pototan. Okay. The Padre Pio Chapel po. Mm-mm. So, the main benefactor po niyan ay si Ma'am Jean, the living heirs of the family po. Ito po siya. Then, yung lupa na pinapatayuan nila ay pinagmamay-ari po ni Doña Salud Montinola. So, she is the mother of Ma'am Cecilia. Wow. Dito na yung mother, ano po? Yan, guys, oh. Salud Montinola. And also, as you can see, dito po sa red circle, this is Padre Gian, Apo. and he is a seminarian of Padre Pio. Mm-mm. So, nung nag-opening po sa Batuan Pototan, Padre Pio Chapel, mismo po si Padre Gian yung nagmisa. Okay. Na makikita niyo po sa dito po sa picture. Mm-mm. Okay. So, every Wednesday po is palaging marami pong nagsisimba po doon. Mm-mm. Parang Wednesday, Saturday yung mass po doon. Mm-mm. And also, this is Saint Padre Pio. Yes. So, naging saint na po siya. And he has stigmata po like Papa Jesus. Mm-mm. And this one, so this is the uncorrupted relic cloth owned by Padre Pio. Ayan. Wow. So, sabi ni Padre Gian, na-touch daw po dyan yung body ni Padre Pio. Like, dito po siya na body. Mm-mm. So, yan yun, ma'am? Yan po, Oo. yung ano niya. So, yun, guys, oh. Grabe, no? And also, as you can see po dito sa shadow, Apa. so before like pandemic era 2021, so yung family po ay nag-rosary. Apa. So nakita po nila na parang shadow ni Padre Pio. Oo nga, no? Ayan, oh. So mismo po dito sa bahay and sa bedroom Oo. or sa kwarto po ni Ma'am Candy, the daughter of Ma'am Jean. Padre Pio, napaparamdam pala dito, no? Grabe, no? Ayan, guys, para makita niyo ngayong kanyang image. Ayan. And also, Sir Carlos was the main benefactor po ng retreat house sa La Paz, Iloilo. That's why po, he was given the Redemptorist Award during 1967. So, Sir Carlos is an oblate person po. That's why every Mass po doon sa St. Clement's Church. So, talagang
dinadasalan po siya. Wow. Yan. Oo, ang galing, no? Yes po. And here, so Opus Dei in Iloilo started mismo dito sa bahay. And so nung wala pa pong Tawili Center or Tawili University, Opo. so Mr. and Mrs. Halandoni offers lodging sa mezzanine room. So doon, yung kaninang Ay, nando inakyaan doon. natin. Oo. So yan yung mezzanine room po. Doon po nila temporarily po pinatira yung mga Opus Dei missionaries. So, ang bait talaga, ma'am, no? Yes po. Oo. Talagang nila. And also, Sir Carlos was awarded the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem during 1980. Okay. So, ito po yung award na binigay kay Sir Carlos. So, ito po si Sir Carlos. Ito po, Yan. nasa ibaba. Then, yan din po yung ginamit niya or yan din po yung ginamit or pinaano sa kanya nung inilibing po siya. Yung uniform po niyan. Talagang sinama na rin sa kanya, no? While this one naman po, so ito po yung uniform na ginamit niya during Night of Columbus niya. Okay. Yan. Night of Columbus. Parang medyo ano lang si Sir, no? Mababa lang, ano? Nabababa lang po siya. Yan. And aside from that, Sir Carlos received 2 orders out of 5. So, the first one po is the Papal Order of the Holy Sylvester. But siguro sa katandaan or katagalan na po is hindi na po siya nakita. Okay. Yung pangalawa is the Papal Order of the Saint Gregory the Great during 1983. So, bali hindi na po siya nakaabot po ng 3, 4, 5 kasi namatay na po siya. Oo. So, 2 award po yung na-achieve niya. Oo. Ayan, guys. And lastly po, Sir Carlos was the member Opo. of the Knight of Columbus. So, the largest fraternity in the Catholic organization. That's why po, he was given the Knight of the Year during 1982. Okay, so now, let's proceed po sa cafe. Or dito po muna sa formal dining Ay, wow, ang area. ganda. So, this is the formal dining area or the Commodore Formal. Opo. So, this is the 18-seaters po. And nung time ni Doña Agatona, only the member of the church lang yung pwede pong mag-dine dito. So, bali makikita nyo po dyan, original setup po siya. Opo. And also, dito din po naganap yung mga historic events sila before po, like the BBC, or the Bishop Businessmen's Conference. Opo. So, Sir Carlos po was the vice chairman of the BBC. So, every month po, kapag nagmi-meeting po sila, so dito po sila nagda-dine and nagmi-meeting. So, dito po yan, no? Yes, mismo Ayan. po dito sa formal dining. And also, you will see the China cabinet. So, that is the silverware and tableware collections po nila. So, mga original po ito, ma'am? Yes po. Parang mga silver, ano? Hindi lang siguro. Parang mga silver siguro. Tsaka may mga naka-engrave siya, ma'am, no? Yes po. Ayan, may mga naka-engrave siya, guys, oh. Tapos ito pa, sa baba, ang dami. Ang original. Yan. And also, the luncheon for the Apostolic Nun Show, headed by Bruno Torpilagan. Ang dami pala mga personal na punta dito, ma'am, no? Iba-iba. And the Papal Entourage Dinner, in which po when Pope John Paul came here po sa Iloilo, so yung mga committee po ay dito nag-dine, Opo. while si Pope John Paul po ay nag-dine sa Archbishop Palace. So yan, guys, oh. And also, this is the personalized dining plates of Doña Agatona. May Yan. personalized pa talaga siya, ma'am, no? Oo. And during the World War II po, this house was partially destroyed by the guerrillas and the Japanese occupation. So they were evacuated sa Dingley, Iloilo po. So Dingley, Iloilo is also the province of Iloilo. So nung nang-evacuate po sila, marami pong gamit yung ninakaw dito po. Ay, ganun. Yes. Oo. Ito, mami, nakikita natin ngayon. Ito yung mga natira. Yung natira po Oo. na ano. So, one day po, nung bumalik po si Doña Agatona and pumunta po siya sa market, bali nakita niya po yung mga gamit niya, binebenta na po sa market.
Oo. So, bali hindi na po niya pwedeng hingin po or kunin na lang po basta-basta. So, binili niya po yung gamit niya and ngayon, ayan siya. Okay. So, naibalik naman pala sa kanya, no? po. Ito. Tsaka yung ano, ma'am, yung pagkagawa, no? Sabi nila kapag ang ganyan daw is like yung may guest ako before, kapag may ano na siya, parang unique po na ano siya. Mahal din yung pagpagawa sa kanya. Oo. Tsaka yung detalye, ma'am, no? Even siguro yung mga ano dyan, no? Naka-engrave talaga yung mga pangalan niya, May no? name po siya na Agatona. Mm-mm. And so, Agatona truly believes po, so what belongs to you truly comes back to you. Mm-mm. And so, Ang galing. kung kapag tinadhana po siya, babalik po siya sa iyo. Oo. Oo. So, ito mga bumalik sa kanya. Ang galing, ano? Hindi na pala sa plates yung hugot, sa tao na pala. Joke lang. Oo. Ang galing, no? Okay. May hugot pa, no? May hugot pa yung plato. Okay, and lastly po, this is our cafe. Okay. Ito yung cafe. Yan. Dito ba ako magkakape? Yes. Ay, wow. Ang lamig. Yan. Okay, so before, this is the girls' bedroom po of Ma'am Rosemary and Ma'am Jean. Mm-mm. Yan. So, yan na po yung mga anak po ni Sir Carlos and Ma'am Cecilia. Ito po nasa gilid. Yes po. Lahat po sila yan. Then, yung natitirang buhay is Ma'am Jean. Ito po nasa Yes right. po. So, ang laki na ng kwarto mo. Mm-mm. Ang laki ng kwarto. Naging ano din siya, naging parang playground din Mm-mm. ng kanyang mga apo na. Kala ko playground ng ano eh. Kaluluwa. Wala naman po paparamdam siguro. dito, ma'am. Wala naman po siguro. Oo, wala naman kayong na ano. Wala naman. Wala naman akong ano. Ano ba to, ma'am? 24 hours ba to? Itong Yung maging open siya. Hindi. 11:30 lang hanggang 8:30 talaga. hanggang 8:30. Tapos may mga guest naman na dyan eh, no? Yes, Yan, yes. mga nasa hotel, minsan. no? So, napakaswerte mo po kasi Oo. ikaw, solo mo lang yung place. Kaya nga eh, no? So yun guys, Ayan. Tingnan na. Ayan ang itsura namin ni ma'am. Ang laki, oh. Tapos ito makikita natin dito yung cathedral. Ayan. Yes, yung Harrow Cathedral. Yung cathedral. Tapos eto ata yung kanilang CR. Ayan. Tapos may mga salamin dito. Ang dami makikita. Kahit Yan. yung ceiling, napakataas pa rin, no? And also po, the 4th and 5th generation ng pamilya. Ito po ang 4th and 5th generation. Talagang may nagtuloy, ma'am, no? Ng Yes. kanilang mga legacy. Until now po. Oo. So nakakatuwa lang rin kasi hanggang ngayon nandito pa rin, ano? Mm-mm. Ayan. Ayan ang tsura ni ma'am, oh. Ayan yung mga ano. Ang gaganda ng mga plato, ma'am, no? Ayan. Ano ba to, ma'am? Anong klaseng plato to? Ano lang siya siguro. Hindi siya, Gaan eh, no? gaan lang siya. Oo. And lastly po, the memorabilia cabinet. So, yan po yung silverware or this is the, yung makikita nyo po yung kanilang interest and hobbies. Okay. So, mahilig mag-play ng golf si Sir Carlos po and also yung mga apo and mga anak niya din po. Oo. While si Ma'am Cecilia naman ay mahilig po siyang magmahjong. Magmahjong. Oo. Yes. Oo, kasi parang mga babae nung araw. Oo. Talagang Parang ayun yung mahjong. ano nila, eh, no? Yung ano nila, kumbaga parang palipas oras nila, ganon. Etong mga nandito, ma'am, mga original po ito, Yes no? po. Original pa po. Natago po nila. Natago talaga nila, Ayan, may no? award po siya. Ayun. 1967. Sa Santa Barbara po yung malaking golf na area po. Kahit dito, ma'am, sa kabila, no? Ayan, mga pabango. Yes. Oo. So yun, guys, mga pabango. Ayan. Halos lahat nakita natin dito sa loob ng bahay, ah. Ito yung mahjong. Yes. Ayan. Pati yung mahjong nandito, naka-display, no? Yes po. And also, the collection po ni Sir Carlos. Collection. Ito, mga So, collection coins. na. Mga coins from Vatican. Wow. Ang mamahal na nito siguro, yes mama, no? po. Ganda. Okay, so this is the end of our tour po. So I hope you've enjoyed and learned the history of the house. So by the way po, meron po kayo view po sa Harrow Cathedral and Harrow Plaza. So thank you po and enjoy your complimentary later. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po.
Okay guys, balita po sa tayo dito no, sa Agatoni 1927 Museum kung saan napakaganda ng kasaysayan pala netong bahay na to. No. Nakita natin yung mga kanilang mga historical na ginawa, mga picture, ang grabe, wala akong masabi. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa episode na to. At kita-kits po tayo muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! Tara, kape po tayo. Ayan yung kape. Ayan yung yung free dun sa 320. Tapos nagbigay sila sa atin ng ice cream guys. Libreng ice cream. So, see you! Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You